ito may pamagat na living a Christian life. So, alam niyo po sa buhay natin, bilang isang Kristiyano, di po ba, madalas po sa atin, akala natin, namumuhay na tayo bilang isang Kristiyano. Nagagawa na natin kung ano nga ba yung dapat gawin bilang isang Kristiyano, di po ba? Minsan nakala natin okay na, sapat na yung mga bagay na ginagawa po natin as a Christian. Minsan nakala po natin, nagagampanan natin yung tungkulin natin bilang isang Kristiyano. After ng pagpunta natin sa church, paglabas natin ng simbahang ito, akala natin okay na. Akala natin tapat tayo sa Panginoon. Akala natin nagagawa natin yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Pero dito po, mas pagbubulay-bulayin pa po natin, pag-aaralan pa po natin, paano nga ba tayo dapat namumuhay bilang isang Kristiyano? Kasi alam niyo po, bilang tayo tinawag na po ng Panginoon, bilang tayo tinawag na nga po na Kristiyano, sabi nga po dyan sa Efeso 4 verse 17, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng walang pananampalataya sa Diyos. So dito tayo tinawag ng Panginoon. Ito yung nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito, kung paano tayo lalakad sa mundong ito, kung paano natin gagampanan yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon sa mundong ito. Ito po yung nais niya sa atin, na huwag tayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng walang pananampalataya sa Diyos. So talagang dapat po sa atin bilang mga Kristiyano, nakikita yung kaibahan kung paano mamuhay ang isang taong may pananampalataya sa Diyos at yung kaibahan ng taong walang tunay na pananampalataya sa Diyos. Na kapag paglabas po natin ng simbahang ito, kaya pa rin tayong i-identify ng mga tao sa paligid natin na ay ito Kristiyano to. Ay ito Christian to. Ay ito kumikilala to sa Diyos. Ay ito nananampalataya to sa Diyos. Kailangan pag hinalubilo po tayo sa mga taong walang tunay na pananampalataya sa Diyos, na-identify pa din po tayo na tayo Kristiyano tayo. Nakikita pa rin po sa buhay po natin na tayo Kristiyano tayo. Sa pamamagitan po ng mga ginagawa po natin, sa pamamagitan po ng pagkilos natin, sa pamamagitan po ng mga salitang lumalabas sa bibig po natin, kailangan nakikita pa rin po yung pagiging isang Kristiyano natin. Na hindi po tayo parang tulad ng isang, kung alam niyo po yung chameleon, di po ba? Na kapag siya dumapo or lumapag sa isang lugar, sa isang bagay, nagbabago yung kulay niya, di po ba? Halimbawa, dumapo siya sa sanga, sa halaman, nagiging kulay berde po siya. Kung saan siya nadapo, kung saan siya nakalapag, nakastay, na-adapt niya yung kulay kung nasaan po siya. Kumbaga, hindi mo siya agad mapapansin. Di po ba? Na tayong mga Kristiyano na dapat hindi po tayo tumulad sa kamelyo na kung nasaan tayo, na-adapt natin yung ginagawa ng kapaligiran natin. Or na kung sinong kasama natin, na-adapt natin yung ginagawa ng kung sino yung kasama po natin. Kailangan kahit na nasaan lugar tayo, kahit na sino yung taong kasama po natin, kahit na ano yung mga nakapaligid sa atin, kailangan namumuhay pa rin po tayo bilang isang Kristiyano. Kailangan nakikita pa rin po sa buhay po natin na Kristiyano tayo. Diba sabi nga po, maging ilaw at asin po tayo ng mundong ito. Maging tayo yung taga-preserve, maging asin tayo, maging taga-preserve po tayo ng mga buhay, mga tao na kumbaga hindi nila alam kung saan sila pupunta, hindi nila alam yung direksyon ng buhay nila, hindi nila alam, hindi nila kinikilala yung Diyos na dapat nilang kilalanin. Maging ilaw po tayo sa mga tao na naliligaw, sa mga tao na hindi alam ang katotohanan, sa mga tao na hindi kilala kung sino yung tunay at dapat na Diyos na dapat nilang panampalatayanan. Yun po yung silbi natin sa mundong ito. Yun po yung purpose natin bilang isang Kristiyano sa mundong ito. Kaya lang po, nakakalungkot, lalo na sa panahon po natin ngayon, na maraming Kristiyano, paglabas ng simbahan, pagtapos ng simba sa araw ng linggo, hindi mo na alam kung sino yung mga Kristiyano sa labas ng church. Hindi mo na ma-identify kung sino yung mga Kristiyano sa labas ng church. Na pag nagpunta ka ng, di po ba, minsan, pag dumating na po ba sa point nakita niyo na po ba may, na-experience na po ba kayo na halimbawa kumakain kayo sa isang restaurant, may nakasabay kayo na bago sila kumain, di po ba nananalangin sila, makikita mo nagpe-pray sila, di po ba? Doon minsan ma-identify po natin na ito Kristiyano to.
Kasi dala-dala po natin yung mga kaugalian, yung mga nakasanayan natin. Di po ba, na nananalangin tayo kahit na nasa ang lugar tayo. Di po ba, na hindi tayo nahihiya na manalangin, mag-share. Di po ba? Kaya lang minsan, nakakalungkot nga po, sabi ko nga po sa inyo kanina, na maraming Kristiyano paglabas ng simbahan, ang pinupuntahan, tsismisan, inuman, di po ba? Bangayan, di po ba? Minsan nga po, hindi pa nakakalabas ng church. Nandyan pa lang po sa labas, nagchichismisan na. Buhay na ng may buhay ang pinagkukwentuhan. Di po ba? Mukhang relate na relate si Kuya Ray. Di po ba? Ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon na mamuhay tayo tulad, wag na tayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng walang pananampalataya sa Diyos. Na kung meron po tayong buhay na kailangan pag-usapan, yung buhay ng Panginoong Hesukristo. Kung meron tayong buhay na kailangan pag-sharean, yung mga buhay ng mga disciples ng unang panahon, di po ba? Na magbibigay ng encouragement sa bawat isa po sa atin. Ito yung nais ng Panginoon sa atin, living a Christian life. Tinanggap natin ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. So dapat panindigan po natin yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Isa pamuhay po natin yung pagkakatawag po sa atin ng Panginoon. So ano-ano nga po ba yun? Ano nga po ba yung mga bagay na kailangan po natin gawin para patuloy po tayo na mamuhay bilang isang Kristiyano? Number 1 point po is seek God, not sin. Ang Diyos ang hanapin po natin sa buhay po natin, hindi ang kasalanan. Ang Diyos ang siyang unahin po natin sa buhay po natin, hindi ang kasalanan. Di po ba? Kaya lang, minsan kasi ang nasa isip po natin, pag sinabing kasalanan, ang iniisip po natin yun yung pagpatay, pagnanakaw, di po ba? Pagsisinungaling. Minsan yun lang, or yung 10 commandments ng Panginoon, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang papatol sa hindi mo asawa. Minsan yun lang ang nasa isip natin na kasalanan di po ba? Akala natin nakakaiwas tayo sa kasalanan dahil nasusunod natin yung 10 utos ng Panginoon. Pero hindi po pala, pag sinabing sin, napakalawak po pala ng salita pong iyan. 15:17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So isa pa po ito sa kasalanan na nakukumit natin na hindi natin napapansin bilang isang Kristiyano. Yung pag-ibig natin, yung pagyakap natin sa mga makamundong gawain. Na akala natin hindi ligtas tayo. Akala natin hindi tayo nagkukumit ng sin. Pero nang dahil po pala sa pag-ibig natin sa sanlibutan, nang dahil po pala sa pagyakap natin sa mga gawaing makamundo, dun po pala tayo nahuhulog sa pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Na mas nahahanap po pala natin yung mga bagay na makasanlibutan kesa yung paghanap natin sa presensya ng Panginoon. Paano po natin nasasabi yun? Paano po natin nagagawa yun? Na hindi naman ako umiinom, hindi naman ako nakikichismis, hindi naman ako nagsusugal, hindi naman ako pumaparty. So paano nasasabi ng Panginoon na iniibig ko ang sanlibutan? Sabi dyan, yung mga bagay na makasinlibutan, di po ba? Ano po ba yun? Sabi dito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ano po ba yung mga ninanasa ng tao sa mundong ito? Di po ba? Katanyagan, kayamanan, di po ba? Yan yung mga ninanais ng mga tao sa mundong ito kung bakit nawawala yung atensyon nila sa Panginoon. Maraming Kristiyano, sinasabi na Kristiyano sila, pero inuuna nila yung mga bagay para sa sarili nila kaysa ang Panginoon. Marami pong Kristiyano nagagawang ipagpalit yung araw ng linggo para saan? Para sa mga birthday party, para sa mga okasyon, para sa sarili nilang pangangailangan, sa sarili nilang mga dapat gawin. Di po ba? Maraming mga Kristiyano hindi a-attend ng linggo. Pag tinanong mo susunod na linggo, sister, brother, ba't wala ka last Sunday? Meron po kaming okasyon na pinuntahan naglaba po ako birthday po ni ganito umattend po kami sa ganito namasyal po kami sa ganito kasi umuwi po yung kapatid ko. Namasyal lang po kami kasi linggo lang po pwede. Di po ba? Maraming Kristiyano, maririnig mo sa kanila yung mga ganitong dahilan. Eto pa po, eto Kristiyano na
Pero Kristiyano na mismo, siya pa yung nagsiset ng lakad niya. Sa linggo na lang tayo umalis. Sa linggo na lang tayo maghanda. Sa linggo na lang tayo pumasyal. Sa linggo na lang tayo umauting. Sa linggo na lang tayo gumala. Di po ba? Kristiyano na. Pero sa kanila pa mismo nang gagaling, yung nag-i-schedule sila sa araw ng linggo. Sinasabi nila na mahal nila ang Diyos pero napagpapalit natin ang Diyos. Ano ang dahilan nila? May pasok po kasi kami ng Sabado. May pasok po kasi kami ng Lunes hanggang Sabado. Nagbubukas po kasi ako sa negosyo ko ng Lunes hanggang Sabado. Nag-aaral po kasi ako ng Lunes hanggang Sabado. Busy po kasi ako ng Lunes hanggang Sabado, kaya linggo na lang po kami aalis. Di po ba? Na parang nakakahiya sa Panginoon. Para sa trabaho mo, para sa pag-aaral natin, para sa negosyo natin, hindi natin kayang umabsent, lumiban ng isang araw. Pero para sa Panginoon, napagpapalit natin yung araw ng linggo para sa sarili po nating pangangailangan. Di po ba nakakahiya sa Panginoon? Ilang araw yung binigay niya po sa atin, pero madalas na isiset pa po natin yung araw ng linggo para sa sarili po natin. Kaya sabi dyan, seek God, not sin. Ang hanapin natin ang Diyos. Hindi po yung mga bagay na para sa atin. Hindi po yung mga bagay na para sa sanlibutang ito. Ang hanapin po natin sa buhay po natin ang Panginoon. Na ito po yung minsan na pagkukulang natin bilang isang Kristiyano. Nakakala natin, sapat na yung linggo, nakaka-attend ako pag linggo. Sapat na yung linggo, nakakapunta ako ng church pag linggo, nakakaawit ako ng church pag linggo. Nakakasamba ako pag linggo, sapat na yon. Pero pag araw ng linggo, anong ginagawa po natin? Pag nakaupo na tayo, pag nag-share na ng salita ng Diyos, anong ginagawa po natin? Meron po sa atin, bumabagsak yung ulo, di po ba? Akala mo nasa jeep, pagka po minsan nasa likuran ka nakaupo, nakikita niyo po yung mga ulo, gumaganyan. Akala niyo po mga pasahero sa jeep na nakakatulog. O kaya naman po, nakayuko, nagaganyan. Di po ba? Nagse-cellphone. Pero sinasabi natin na Kristiyano tayo. Sinisik natin ang Panginoon. Pero anong ginagawa po natin pag nasa loob tayo ng church? Nagsisik tayo ng notification sa Facebook. Di po ba? Nagsuswipe tayo ng notification sa Facebook. O kaya naman nakaupo nga po tayo, nakatingin tayo sa pastor, nakatingin tayo sa screen, pero nasaan ang isip po natin? Uy, parang si ganito yung pinapatamaan ni pastor ah. Uy, parang si ganito dapat nakakapakinig nito ah. Di po ba? Iniisip natin yung ibang tao na dapat para sa kanya itong mensahe na to, sayang di siya umaten ngayon. Mamaya nga isi-share ko to sa Facebook. Pipicturean pa natin yung Bible verse, isi-share pa natin, ipopost pa natin, di po ba? Para tamaan yung dapat tamaan, di po ba? Ito yung problema sa ating mga Kristiyano na dapat pag nakaupo po tayo, sa sarili natin tayo nakatingin, para sa akin to, para sa akin to. Nais ng Diyos, baguhin ko to sa buhay ko. Di po ba? Kaya maraming Kristiyano, ang tagal ng Kristiyano pero hindi lumalago. Bakit? Kasi iniisip niya lagi na yung mensahe para sa katabi niya. Iniisip niya lagi na yung mensahe para sa kapwa niya. Na which is mali. Dapat po kapag nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, bumabasa tayo ng salita ng Diyos, lagi nating isipin, para sa akin to, para sa akin to. Tinuturuan ako ng Diyos. Kailangan baguhin ko to sa sarili ko. Amen? So, ito yung isang bagay po na kailangan natin gawin para patuloy tayong mamuhay bilang isang Kristiyano. Seek God, not sin. Second point, fear God, not men. Ang Diyos po ang katakutan natin, hindi ang tao. Di po ba? Maraming Kristiyano, uma-attend lang pag hinanap na ni pastor. Maraming Kristiyano, uma-attend lang kapag ka-message na ni pastor. Maraming Kristiyano, uma-attend lang pag finalo up na ni pastor. Ay, hinahanap na ako ni pastor, a-attend na ako. Di po ba? Mas takot kay pastor, mas takot sa tao kaysa sa Panginoon. Alam niyo po kung tunay yung pag-ibig at yung takot na meron tayo sa Panginoon, di po ba? Hindi tayo mawawala pag linggo. Di po ba? Or kahit paglabas natin ng simbahan ito, so from Sunday to Saturday, kailangan namumuhay tayo bilang isang Kristiyano. Kaya lang marami pong Kristiyano, pag nakita na si pastor, biglang umaayos. Di po ba? O kaya minsan, halimbawa biglang dumalaw si pastor sa bahay.
Meron pa nga po, minsan naaabutan, umiinom. Pag dumalaw si pastor, magmamadali yan, ililigpit yung mga alak, di po ba? Yung mga dapat iligpit, mga baraha, sigarilyo, di po ba? O kaya naman, minsan pagka dumalaw si pastor, makikita mo nasa kanto. Nagbibingo, nakikichismis. Pag natanaw yung sasakyan ni pastor, tatakbo, papasok sa bahay nila. Hindi po ba? Ang kinakatakutan si pastor o kaya yung kapwa Kristiyano, which is mali. Kung totoo na may takot tayo sa Panginoon, may nakakakita o wala man po sa atin, namumuhay tayo bilang isang tunay na Kristiyano. Dahil alam natin na mayroong Diyos na nakakakita po sa atin. Meron o wala man pong nakakakita sa ating tao, na literal na tao, pero alam natin na mayroong Diyos na nakakakita sa atin, nagbabantay sa atin 24/7 ng buhay po natin. Di po ba? Hindi natutulog ang Diyos, may nagbabantay po sa atin. Na yun yung dapat na kinatatakutan po natin bilang isang Kristiyano. Kaya kung totoong takot tayo sa Panginoon, papaano pa tayong mahuhulog sa pagkakasala? Papaano pa po tayong gagawa ng mga bagay na dapat hindi natin ginagawa kung totoong takot tayo sa Panginoon? Di po ba? Kasi ang Diyos iba kapag nagalit eh. Amen? Iba, yung kalabit pangalang ng Diyos, yung tapik pangalang po ng Diyos, kakaiba na. How much more kapag pinalo pa po tayo ng Diyos. Sabi po dito sa mga ngaral 12:13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya't napakahalaga para sa bawat isa po sa atin, magkaroon tayo ng takot, ng fear. Ito yung takot na ninanais ng Diyos para sa atin. Huwag kang matakot sa problema, huwag kang matakot sa mga pagsubok, pero ito yung takot na kailangan hindi natin alisin sa buhay po natin. Yung takot po natin sa Panginoon. Amen? Kasi di ba po ba sa atin bilang isang mga anak, di po ba? Sa mga magulang po natin, pag nawala yung takot natin sa mga magulang natin, minsan kinakaya na lang natin yung magulang natin, di po ba? Yung hindi ka natakot sa galit ng magulang mo, hindi ka natakot sa palo ng magulang mo, kaya nagiging pasaway na tayo, nagre-rebelde na tayo, di po ba? Kaya ito yung nais ng Diyos sa buhay po natin, na huwag mawala yung takot po natin sa Kanya. Na lagi nating isipin na merong Diyos na nagbabantay sa atin. Merong Diyos na magpaparusa sa atin kapag ka nagkasala tayo sa Kanya. Kapag nahulog tayo sa pagkakasala. Kasi minsan ang thinking nating mga Kristiyano, minsan lang naman yan, wala naman nakakakita. Minsan lang naman yan, wala naman si pastor, wala namang kapatiran, wala naman ako sa church. Minsan yun ang iniisip po natin, di po ba? Pero lagi po nating isipin na merong Diyos na nakamasid sa bawat isa po sa atin. Sabi sa Proverbs 19:23, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito'y makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Di po ba? Ito yung napakasarap na maramdaman po natin. Di po ba? Yung matatakot ka. Pero anong kapalit nun? Makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Alam niyo po, ito yung napakaganda sa ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Na sa bawat utos na meron siya, sa bawat command na meron siya, may kasamang pangako. At yung pangako na yon talagang tinutupad po niya. Yung pangako po na yon talagang asahan po natin, mararanasan at mangyayari po sa atin kung susundin po natin yung command ng Panginoon. Ang Diyos hindi po tulad ng magulang po natin. Pag nag-utos, minsan may kasama pang palo. Di po ba? Minsan pag nag-utos yung magulang natin, bumili ka ng bawang sibuyas. Pagbalik mo, nakalimutan mo yung bawang. Pag uwi mo, sumunod ka na sa utos, papaluin ka pa. Di po ba? Yun ang masakit, mahirap sa mga magulang po natin. Kapag may utos, minsan may kasamang pagalit, may kasamang sigaw, di po ba? Pero sa Panginoon, malumanay mag-utos ang Panginoon, di po ba? Masarap mag-utos ang Panginoon. Pero ang kagandahan pa po nun, after nun, yung promise ng Panginoon, yung napakagandang pangako ng Panginoon. Kaya't ano pa pong ihihilingin natin sa Diyos? Ano pa pong ipagdadamot natin sa Panginoon, di po ba? Papaano tayong mapapagod, papaano tayong tatamarin na sundin yung naisin, yung utos ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kung dito, napakaganda ng pangako niya.
Kung ang magulang pa nga lang po natin nag-utos, hilutin mo ako, bibigyan kitang 100, bibigyan kitang 50. O minsan 1 linggo na po, wala pa yung 50, wala pa yung 100. Di po ba? Ilang linggo na yung lumipas, wala pa yung pinangako ng magulang natin. Kaya naman, minsan naiengganyo tayo sa pangako ng magulang natin. Hilutin mo ako, sundin mo to, bibigyan kitang ganito. Di ba susunod agad tayo? Kasi may kapalit. Di po ba? Ito, napakaganda ng kapalit na ibibigay sa atin ng Panginoon. Napakaganda ng pangako na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sabi diyan, ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Di po ba? Sinong ayaw ng seguridad? Sinong ayaw ng kapayapaan sa buhay po niya? Di po ba? Alam ko lahat tayo, ito yung ninanais sa buhay ng bawat isa po sa atin. At ang susi lamang po nun, yung pagsunod natin sa Panginoon. Paggalang, pagsunod, yung pagkakaroon ng takot natin sa Diyos, yun po ang susi doon sa kapayapaan, sa magandang buhay na ninanais po ng bawat isa po sa atin. Na ito yung nakakalungkot sa ating mga Kristiyano. Madalas hanap ng peace, ng joy, ng kaligtasan sa buhay po natin. Nakakalimutan naman natin sundin yung naisin ng Panginoon. Nakakalimutan natin sundin yung utos ng Panginoon. Di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, kapag nakikinig tayo sa araw ng linggo, namnamin natin, isipin natin para sa atin to. Kaya lang ang nangyayari po kasi, ang inaalala lang natin, ang kinakabisado lang natin, ang nire-receive lang natin, yung promise. Di po ba? Yung provision. Pag sinabing magkakaroon ka ng kapayapaan, pag sinabing maliligtas ka, hindi ka mapapahamak, amen tayo ng amen dyan. Pero kapag dun sa command na, wala na. Hindi na natin pinapakinggan. Kumbaga, tapon yung command, nare-receive yung provision. Kaya ang nangyayari, hindi na tutuloy matanggap ng bawat Kristiyano yung provision kasi hindi natin nasusunod yung command ng Panginoon. So, unang hakbang na kailangan po natin gawin, sundin muna natin yung kalooban ng Diyos. Sumunod po muna tayo sa naisin ng Diyos. Di po ba? Lahat tayo, alam ko po, gustong makaranas ng kalayaan, ng provision sa buhay po natin. Pero ang tanong, kapatid, ano ba yung nais ng Diyos na gawin mo ngayon sa buhay mo? Ano ba yung inuutos sa'yo ng Panginoon? Ano ba yung nais ng Diyos na gawin mo, na hakbangan mo sa buhay mo? Kasi yun naman ang pangako ng Diyos. Gawin mo lang, hakbangan mo lang. Kasunod nun, provision. Kasunod nun ay pagpapala. And next point, serve God, not self. Maglingkod tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Panginoon. Paglingkuran natin ang Panginoon, hindi yung sarili natin. Kaya lang maraming Kristiyano, akala po natin, yung pag-attend natin sa church paglinggo, sapat na para mapaglingkuran ng Diyos. Sige nga po, tayo tanungin natin, siyasatin natin yung sarili natin sa mga oras po na ito. Ano ba yung bagay na ginagawa natin para masabi natin naglilingkod tayo sa Diyos? Meron po ba, bukod sa pag-attend po natin sa church every Sunday, ano pa yung ibang bagay na nagagawa natin para masabi nating nagsiserve tayo sa Diyos, naglilingkod tayo sa Diyos? Sige nga po, siyasatin natin yung sarili natin, isipin natin, meron ba akong ibang bagay na ginagawa para sa Panginoon? Para masabi po nating Kristiyano tayo, para masabi nating Kristiyano ako, namumuhay ako bilang isang Kristiyano. Isipin nga po natin sa buhay po natin, ano pa yung bagay na ginagawa natin na bukod sa pagpunta natin sa church every Sunday, meron pa po ba tayong bagay na ginagawa na paglilingkod sa Panginoon? Na marami pong Kristiyano ganito. Paglinggo lang Kristiyano, pero pag Lunes hanggang Sabado, wala nang ibang bagay na ginagawa na paglilingkod sa Panginoon. Akala natin ang paglilingkod sa Panginoon, yung pag-attend lang po ng church pag Sunday. Kung tutuusin, hindi pa nga po ito yun eh. Hindi pa nga po ito yung paglilingkod na tinatawag. Na kung titignan po natin yung mga disciples nung unang panahon sa Bible, pag binasa po natin, sila, araw-araw ng buhay po nila, naglilingkod sila, nag-share sila ng salita ng Diyos. Di po ba na kahit na anong sitwasyon ng buhay nila, si Paul at Silas na kahit na nasa bilangguan na sila, hindi po ba na kahit
kahit si Abraham, kahit kahit na pinaka lugmok na part na ng buhay na naglilingkod pa rin po siya. Si Job na kahit na nawala na sa kanya ang lahat, naglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Di po ba? Pero tayo, ano po? Kumpleto tayo, may nasusuot, may nakakain na more than pa sa 3 beses sa loob ng isang araw. Pero ano pa po ba yung ginagawa nating paglilingkod para sa Panginoon? O baka kontento na po tayo doon sa araw ng linggo na naibibigay po natin para sa Diyos. Na baka hindi na ang Diyos ang napagsaservan natin, kundi yung sarili na po natin. Ano-ano po ba yung mga service, mga paglilingkod na pwede po natin gawin bilang mga Kristiyano? Alam niyo po yung pagpa-follow up, yung pagme-message sa mga kapatiran na hindi dumadalo kapag araw ng linggo. Napakalaking bagay na po niyan. Paglilingkod na po natin yan. Kapag may nakita tayong wala na kapatiran ngayong linggo, tatawagan o i-message po natin. Tapos kukumustahin natin, share natin na napakinggan po natin. Kaya lang ang nangyayari, after ng samba, kapag kami nakitang kapatiran na wala, tatawagan natin. Sister, ba't wala ka kanina? O alam mo ba, si ganito, kanina, ganyan, sayang wala ka. Di po ba? Imbis na share natin ang salita ng Diyos, chinichikahan natin, chinichismisan po natin. Buhay na naman ang may buhay ang pinag-uusapan po natin. Di po ba? Na kung sana dapat, sister, ba't wala ka kanina? Sayang, napakaganda ng mensahe. Alam mo ba na ganito, na dapat pala ganito tayo namumuhay bilang isang Kristiyano. Yun po isa sa paglilingkod na kailangan po natin gawin sa labas ng church. Kasi ang paglilingkod po, hindi lang sa loob ng church, kundi sa labas ng church. Kahit kung bakit napakaraming mga simbahan ng aalog-alog. Bakit po? Kasi ang mga Kristiyano, sa loob lang ng church Kristiyano. Pero paglabas ng simbahan, hindi mo na ma-identify kung sino yung Kristiyano. Namumuhay na sila tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Kaya kung bakit maraming church ang hindi lumalago, kasi marami pong mga Kristiyano ang hindi rin lumalago paglabas ng simbahan. Na ito yung nais po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Na paglabas natin ng simbahang ito, ipahayag po natin yung mga salita ng Diyos na napapakinggan po natin. Na una ay sa pamuhay po natin, and then after that, i-share po natin sa bawat tao na makakasalamuha po natin. Kaya lang minsan ang hirap, wala po tayong ma-invite na mga hindi mananampalataya. Bakit? Kasi sa buhay pa lang po natin, tisod na sila. Di ba ba? Kapag nakikita pa lang po nila tayo naglalakad dyan sa kalsada, tisod na sila. Ay, yan ba yung Kristiyano? Ay, ayoko umattend dyan. Pag in-invite ako dyan, hindi ako sasama dyan. Di po ba? Kaya't napakahalaga po sa atin bilang isang Kristiyano na mamuhay po tayo bilang isang Kristiyano sa loob at labas ng simbahan pong ito. Serve God, not self. Maglingkod po tayo sa Diyos, hindi para sa sarili po natin. Kaya lang maraming Kristiyano, imbis na tayo na yung nagpa-follow up, imbis na tayo na yung nag-i-invite, kailangan si pastor pa. Ay hindi, trabaho ni pastor yan eh. Dapat siya yung tumatawag sa akin. Dapat siya yung nag-i-invite sa akin. Dapat pina-follow up niya ako. Di po ba? Maraming Kristiyano, ang tagal ng Kristiyano, pag hindi na-follow up ni pastor, isang linggo siyang hindi umaten, tapos hindi na-follow up ni pastor, ay, walang paki si pastor sa akin, hindi ako hinahanap. Hindi ako pina-follow up. Maraming Kristiyano pag hindi na-follow up, nagtatampo sa pastor. Nagagalit sa pastor hanggang sa hindi na-attend. Di po ba? Maraming Kristiyano kapag hindi natulungan ng pastor sa problema niya, kapag hindi na-advise ni pastor sa problema niya, magtatampo, hahanap na ng ibang church, hahanap na ng ibang pastor. Di po ba? Ito yung minsan problema po natin bilang isang Kristiyano na nakakalungkot isipin. Di po ba? Kapag may problema po tayo, kapag magulo yung buhay natin, magulo yung sa trabaho natin, magulo yung negosyo natin, magulo yung sarili natin, magulo yung pamilya natin, agad-agad tumatawag tayo kay pastor. Umaga pa lang, o kaya madaling araw na, tumatawag pa tayo kay pastor. Kahit na alam na natin tulog na si pastor, tatawag tayo kay pastor dahil may problema tayo. Hihingi tayo ng counsel kay pastor, hihingi tayo ng tulong kay pastor. Pero pag okay na tayo, nakakalimutan na natin si pastor. Pag okay na tayo, hindi na tayo tumatawag kay pastor. O kaya pagka
Humingi tayo ng payo kay pastor at hindi natin nagustuhan yung payo ni pastor, magagalit tayo sa pastor. Di po ba? Ito yung minsan na nakakalungkot sa mga Kristiyano. Pagkatapos ng payo, pagkatapos ng sakripisyo na ibinibigay ng pastor po sa bawat isa sa atin, maraming Kristiyano nakakalimutan yung sakripisyo ng pastor nila. Maraming Kristiyano na kapag hindi nagustuhan yung payo ng pastor, hindi na umaattend ng church, hindi na lumilitaw sa church, hindi na sumusulpot sa church. Bakit? Kasi hindi yung Diyos yung pinaglilingkuran. Baka si pastor lang. Kasi kung totoong ang Diyos yung sinusunod at pinaglilingkuran natin, alam natin na ang pastor ang instrumento ng Panginoon bilang daluyan ng nais niyang gawin mo sa buhay mo. Susunod ka kahit masakit sa kalooban mo. Kahit mahirap sa kalooban mo, susunod ka. Kasi alam mong lingkod ng Diyos yun. Alam mong hindi sasabihin ng pastor yun dahil lang sinabi niya. Dahil alam mo na kaya ka sa kanya lumapit dahil alam mong sinasamahan siya ng Panginoon. At alam mo yung payo na binigay sa'yo ng pastor mo ay nagmula sa Panginoon. Di po ba? Kaya lang ito maraming Kristiyano kapag di nagustuhan, ay, ano ba yan sa pastor? Ang pangit ng advice. Ayoko na umattend dyan. Hahanap ako ng ibang pastor. Hahanap ako ng ibang church. Di po ba? Kaya mga kapatid, mga magulang at mga kapatid, patuloy na mamuhay po tayo bilang Kristiyano. Serve God, not self. Maglingkod tayo ng totoo sa Panginoon. Sumunod tayo ng totoo sa Panginoon. Sabi po dyan sa Isaiah 6 verse 8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa akin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Ito po yung pagkakatawag ng Diyos kay Isaiah. Di po ba? Isang araw, nagtatanong si Yahweh, si Jesus, ang Panginoon, sino ang ipapadala ko? Sino ang magpapahayag para sa atin? Si Isaiah nagpresenta siya, nag-volunteer siya. Sabi niya, nandito po ako. Ako po ang isugo niyo, Panginoon. Ito po ako. Ako po yung gamitin niyo. Sa atin, sa generation po natin ngayon, pag nagtatanong si pastor, sinong papadala ko dito? Sinong pwedeng mag-Bible study dito? Sino pwedeng mag-share dito? Di po ba? Wala. Lahat yuyuko. Yung pangalan pong pagte-testimony sa pagka-Sunday, di po ba? Sino gusto mag-testimony? Makikita mo, lahat unti-unti yumuyuko na po. Di po ba? O ngayon, may inihayag na announcement sa atin si pastor sa araw ng Friday, di ko ba? May gawain, may paglilingkod na kailangan nating gawin. O ngayon, dito makikita, sino yung handa na sumunod? Sino yung handa na mag-serve? Di po ba? Sino yung handa na magpipresenta na, eto po ako, susunod ako, sasama ako dyan. Di po ba? Kaya lang ang problema, mainit. Pastor, di mo na ako sasama, mainit dyan. Panigurado, maraming tao dyan. Tataas BP ko dyan, maiinitan ako dyan, di ba? Madalas sa ating mga Kristiyano, nauna yung reklamo bago yung pagsunod. Amen? Pero dito makikita po natin si Isaiah, kung paano na lang yung eagerness niya na nag-volunteer siya na, Lord, eto ako, gamitin mo ako. Na ito po yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Na makita ng Panginoon yung pagbo-volunteer po natin. Na Lord, eto po ako, gamitin mo ako. Na Lord, eto po yung buhay ko. Eto po yung talino ko, yung kalakasan ko, yung resources ko, gamitin po ninyo. Di po ba? Na huwag po nating ipagdamot yung mga bagay na meron po tayo. Dahil lahat po yan, bigay lang naman po sa atin. Pahiram lamang po sa atin ng Panginoon. Kaya't ipagamit po natin sa Panginoon. Ano po ba sabi ng Panginoon? Ang Diyos, ano man yung bagay na ibigay natin sa Kanya, isurrender po natin sa Kanya. Kayang-kaya niyang i-multiply po yan. Ano mang bagay yung ipagamit po natin sa Kanya, kayang-kaya po niyang i-multiply po yan. Kayang-kaya po niyang padamihin po yan. Di po ba? Kagaya po nung katuruan nung linggo, yung tinapay at isda na napakain sa libu-libong mga tao. Di ba? 4,000 men pa lang po yun. Hindi pa counted yung mga bata at yung mga kababaihan. Kung papaanong i-multiply ng Panginoong Jesus yung isda at tinapay na meron sila that time.
How much more tayo po, di po ba? Anumang bagay yung ipapagamit natin sa Panginoon, anuman pong bagay yung isosurrender natin sa Panginoon, ibibigay natin para sa gawain ng Panginoon, imumultiply mo yan ng Panginoon. Hindi 3 times, hindi 4 times, kundi 1,000 times na imumultiply po ng Panginoon yan. Kaya the more na nagbibigay po tayo para sa Panginoon, the more na pinapagamit natin yung buhay natin para sa Panginoon, mas dadami po yung mga bagay na ibinibigay natin para sa Panginoon. Alam ko po, proven and tested na po na bawat isa po sa atin yan. Marami po sa atin dito, danas na po yan. Di ho ba? Yung nagbigay ka sa Panginoon ng ganito, pero yung balik, kakaiba. Di po ba? Yung balik, sobra-sobra. Di ho ba? Naalala ko po, may isang beses na may in-attendan po kaming church. That time po, student pa lang po ako. Wala pa akong trabaho, wala pa akong kahit na anong pinagkukunan. So, ang meron po ako sa wallet ko ay parang sa bag ko, may baon lamang po akong 100 piso. Natira ko po sa mga baon ko nung mga from Monday to Friday. So, meron po akong 100 pesos sa bag ko. And then, may in-attendant po kaming church nun. Tapos, parang, edi magpapa-tithes and offering na po, tatayo na lahat. Tapos, nandun yung conviction ni Lord sa akin na magbigay ka, ganyan, maghulog ka. Parang nahihiya ako na hindi ako makapagbigay. Na-imagine, bata pa lang po ako that time, high school pa lang po ako that time. Wala po akong trabaho. Tawag dito, allowance lang po yung meron ako that time. Pero meron ako 100 piso na ipon ko. Tapos, parang nandun yung conviction sa akin ni Lord. Sabi niya, mag-offering ka, magbigay ka. Ganyan, sabi niya, kino-convict ako ni Lord. Hanggang sa papaunti na po yung tao, parang nilalaban ako. Kasi sabi ko, Lord, ipon ko to eh. Ilang linggo ko tong tinabi, ilang linggo ko tong pinag-ipunan. Siguro naman maiintindihan mo ako kasi estudyante pa lang ako. Nakikipag-battle ako kay Lord sa isip ko. Hanggang sa onti na lang po, papabalik na lahat ng mga naguhulog sa tithes and offering. Hanggang sa na-convict ako ni Lord, sige na nga. Lumapit ako sa harapan, naghulog po ako sa offering. Hinulog ko yung 100 pesos. Kasi nga, wala akong barya. Buong 100 piso. Pero siguro po, aminado po ako ng mga panahon po na yon. Kung may barya po ako, baka 50 lang po hinulog ko. Wala po akong choice eh. Buong 100 na lang po yung pera ko. Hinulog ko na yung buong 100 piso. At alam niyo po ba, nung kinagabihan po na yon, binigyan ako, si Papa may blessing dahil nag-talk po siya sa ibang church. Binigyan niya po ako ng 500 pesos. O diba? From 100 pesos, pag uwi ko, kinagabihan, dahil si Papa po may blessing, nag-talk siya sa ibang church. Si Papa po kasi, kapag ka may blessing na natatanggap, hindi po siya yung sa kanya lang. Lahat po kami sa pamilya niya, binibigyan niya. Minsan nga po, alam ko sa inyo po dito, kahit na hindi na niya pamilya, sa atin po mga members po niya, di ba? Kapag ka pinagpala ang pastor natin, naaambunan po tayo ng pagpapala. Di po ba? So, that time, na-bless po siya, nag-talk po siya sa isang church, binless po siya. So, after ko mag-offering sa church na yon ng 100 pesos, pag uwi ko kinagabihan, tinawag po ako ni Papa. Nagbigay po siya ng 500 pesos sa akin. So, doon, nakita ko, grabe, hindi ko po yun sinabi kay Papa, ay galing, sabi ko, nagbigay na ako kanina ng 100 pesos na palitan ng 500. Hindi ko po siya na-share kay Papa, pero grabe yung tuwa na naranasan ko po that time. Talaga nagpapasalamat ako kay God. At sabi ko nga talagang, totoo nga kapag ka nagbigay ka sa Panginoon, imumultiply niya yan. Hindi lang doble, hindi lang triple, kundi more than pa talaga doon sa ibinigay po natin para sa Panginoon. Kaya mga magulang at mga kapatid, huwag po tayong matakot. Huwag po tayong manghinawa or mangamba na ipagamit sa Panginoon yung mga bagay na meron po tayo. Ano po sabi sa 1 Corinthians 9, verse 24 to 27? Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahang pagkatapos kong mangaral sa iba. So dito
makikita po natin, di po ba, sabi dyan na tayo bilang isang Kristiyano, talagang tumatakbo tayo sa isang paligsahan. Di po ba? Kasi pag tumatakbo ka sa paligsahan, di po ba, merong training, at sa oras ng paligsahan, nandun yung takot, yung pagod, di po ba, yung sakripisyo, at tayo bilang isang Kristiyano, kasama tayo sa paligsahan pong iyon. Nandun yung kailangan, may ibinibigay kang lakas, effort, sacrifice, at nandun yung talagang makakaranas tayo ng kapaguran. Pero ito yung kagandahan, di po ba? Sa mundong ito, kapag may paligsahan, isa lang yung nagwawagi. Isa lang yung may premyo. Pero dito, lahat tayo bilang isang Kristiyano na tumatakbo, nakasali sa paligsahang ito, lahat tayong mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, nagsiserve sa Panginoon, lahat tayo tatanggap ng gantimpala. At yung gantimpalang ito na sinasabi po dito, napakaganda kasi panghabang buhay. Di po ba? Ito yung napakasarap sa paglilingkod natin sa Panginoon. Na yung kapalit na blessing, na provision na ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi pang isang araw lang. Hindi ito medal lang na i-display mo lang sa pader sa bahay po ninyo. Hindi po ito medal lang na ipopost mo lang sa Facebook tapos wala na. Hindi po ito cash prize lang na after mong gastusin, wala na. Hindi mo na kayang balikan. Yung gantimpala na ibibigay po sa atin ng Panginoon ay panghabang buhay. Di ba? Ito yung napakasarap na mararanasan po ng bawat tao na susunod at maglilingkod sa Panginoon. Kahit mga magulang at mga kapatid, kahit na nakakapagod, kahit na nakakasawa, kahit na minsan nakakaubos yung paglilingkod na ginagawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, ito yung isipin natin. Napakaganda nung balik na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kasi gantimpala na panghabang panahon. Amen? And last point po is, worship God, not comfort. Marami pong Kristiyano, nag-worship lang sa Panginoon, sumasamba lang sa Panginoon, naglilingkod lang sa Panginoon, naaalala lang ang Diyos kapag ka may problema, kapag ka kailangan niya ang Panginoon, kapag ka may pagsubok, kapag ka may bagyo, kapag magulo yung buhay niya, pag magulo yung isip niya. Pero kapag ka komportable na siya, kapag ka okay na siya, ala na, nakalimutan na ang Diyos. Nakalimutan ng mag-worship sa Panginoon. Nakalimutan ng sumamba sa Panginoon. Ano po sabi sa Habakuk 3 verse 17 to 18? Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ito yung nais po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Meron man tayo o wala, pinagpapala man tayo o wala, masaya man tayo o malungkot, kailangan patuloy pa rin po tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya Kuya Ray, manganak man yung inahin mo o hindi, sasamba ka pa din. Amen? Di ba? Yun ang nakakatuwa kay Kuya Ray. Di ba? Sabi nga niya sa testimony niya kanina, kalahating milyon yung nalugi niya, di ba, sa mga itik po niya. Di ba? Pero hindi natapos doon yung paglilingkod niya sa Panginoon. Sabi nga niya, habang nagpapastor siya sa bukid, sumasamba siya, nag-worship siya. Di po ba? Ito yung nais sa atin ng Panginoon. May ani ka man o wala, may pera ka man o wala, may benta ka man o wala, may pagpapala ka man o wala, kailangan nandoon tayo, tumitindig tayo sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kailangan tumatayo tayo bilang isang Kristiyano, kaya nating maglingkod sa Panginoon. Kaya lang maraming Kristiyano, pag pumapasok ng church, alam mo na agad pag may problema eh. Di ba? Kapag ka nakayuko lang yan, nasa sulok lang yan, hindi nakikipagkamayan, ay si brother may problema. Mukhang mabigat ang pinagdadaanan nito. Kasi hindi siya tulad ng dati yan, bumabati yan. Di po ba? Marami pong Kristiyano malungkot kapag ka may problema. Alam ko po, hindi maalis sa atin yung bilang tao kasi tao lang tayo. May emosyon tayo, nakakaramdam tayo. Pero ang nais ng Diyos, may problema man o wala, masaya ka man o wala, huwag natin idamay yung paglilingkod natin sa Panginoon. Dapat yung paglilingkod natin sa Diyos laging mainit, lagi tayong masaya, lagi tayong excited, di po ba? Ito yung nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. May ani man o wala, sabi dyan,
namumunga man ang mga ubas kahit na maantala, ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya. Ito yung buhay ng isang tunay na Kristiyano. Di ba? Living a Christian life. Ito yung nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ulitin ko po. Number 1 point, seek God, not sin. Second point, fear God, not men. Third point, serve God, not self. And last point, worship God, not comfort. Kaya ito po paalala para sa bawat isa po sa atin na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Para sa bawat isa po sa atin na sinasabi natin tayo'y mga Kristiyano. Mamuhay po tayo bilang isang Kristiyano. Mamuhay po tayo sa pagkakatawag po sa atin ng Panginoon. Mamuhay po tayo sa kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay po natin. Na hindi lamang po sa loob ng simbahan, kundi paglabas po natin ng simbahang ito, patuloy po nating dala-dala kung ano yung dapat po nating ginagawa bilang isang Kristiyano. Ano yung mga dapat nating mga dalahin, mga bitbitin bilang isang Kristiyano, na hindi lamang po mga problema, hindi lamang po mga pagsubok, hindi lamang po mga suliranin, yung mga dapat na binibitbit po natin, kundi yung message from God, yung provision from God, yung presensya ng Panginoon. Ito yung dapat na dala-dala po natin paglabas po natin ng simbahang ito, na dapat na pour out po natin sa mga taong nakakasalamuha natin, na napapasa po natin sa bawat tao na makakasalamuha po natin.